Okay, mga suki. Balik tayo ha. Ako ay kumakain. It is, anong oras na ba dito? Alas 12, pero meron akong heavy breakfast kanina, so hindi na ako magla-lunch. Alam mo ko nung kinakain ko. Healthy naman ito. Okay. Pistachios. Okay. So, itutuloy natin yung sinasabi ko kanina. Yung apat na dati member ng mayorya, lumipat sa minorya, kaya naging mayorya ito naman ang naging minorya. Yung apat na yon, si Loren Legarda, yung dalawang magkapatid na Mark Villar at saka Camille Villar. Pang-apat ay si Pia Cayetano. Pia ang pangalan ng kapatid ni Alan. So, yung apat na yon, excuse me, may mga ulterior motive yan. Kaya nila nagawa na i-junk nila ang grupo nila Tito Soto at lumipat sila sa kabila. Kasi kung nandito pa sila sa kabila, itong group ni Tito Soto, ang 13, ito ang siyam. May dalawang may dalawang nag-abstain. Nagtataka naman ako dito kay Miguel Subiri, dati mayorya yan, at saka si JB Ejercito, mayorya yan sila. Nag-abstain sila. Pero karapatan nila yon. Pero alam mo dito, kung ano ang stand mo, malalaman kung ano ang iyong laman ng utak mo. Kasi yung minorya dati, nang naging mayorya na ngayon, na sakop ni Robin, si Jinggoy, si Jinggoy Estrada, si Marcoleta, si Babalina, si ano na ba? Okay, si Joel Villanueva, 5 na. Si Escudero, 6. Teka muna. Doon pala si Lito Lapid pala ay sa mayorya, kila Tito Soto yan. Sino pa ang nila? Okay, si Bato de la Rosa, si Bongo, yung dating minorya. So yung kanila, siyam sila doon. Kaya nadagdag ng 3, kaya nag-13 sila. Ito namang sa side nila Tito ay si Tito, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Reza Hontiveros, si Lito Lapid, yung dalawang tulpo. Sino pa? May dalawa pa. Yung dalawang tulpo. Okay. So, mamaya maalala rin natin yan. So, alam niyo ang ginawa nila. Kaya sila nag-jump off or nag-dinyank nila itong isa. Kasi meron silang mga ulterior motive. May mga kaso ito. Si Joel Villanueva. Ilang tulog na lang siguro yan. Baka mamaya i-announce na lang yan. Makukulong na yan eh. Kung ako kay BBM, fast track ko na ang kanilang mga investigasyon. Joel Villanueva, si Escudero, si Jinggoy Estrada, 3 na sila. Sino pa? Si Marcoleta, meron na. Doon pala sa kanila si Ping Lacson pa, isa pa na doon. Ping Lacson. Okay. So, ditong panahon, dito si Marcoleta ngayon ay inakusahan ni Ping Lacson na mayroon din siyang nakulimbat dyan sa pundo na kinasangkutan ng Public Works and Highways. Public Works and Highways pala ang pangalan ng department na yan. So, lahat sila may mga bagahe. Yung dalawa naman,
si Bongo, si Robin, at saka si Bato, wala naman silang, wala akong, si Bongo mayroon, yung ICC niya. At saka mayroon din yatang penal si Trillanes sa kanya, yung Parmali. Yan. Kaya sila may mga ulterior motive sila, kaya nila ginawa yan. Ngayon, ang nakakatuwa nga sabi nila, ng mga didisyet, noong panahon pa lang, sabi ni Sara Sayan pala, noong panahon pa lang na nasa lower house pa lang ang impeachment, articles of impeachment, haharap siya sa Senado. Diyan lang doon siya haharap. Ngayon kinalampag na nila itong Senado, na wag na ninyong ang impeachment kasi wala talagang maski na nag-away-away na nga ang mga abogado ni Sayad Sabi siguro ng mga abogado, wala talaga kami magagawa, hindi namin mababaligtad ito. Kaya, naman sila to, the rescue naman itong Senado. Pero ang sinasabi ni Cayetano, gagawin daw nila ang naaayon sa konstitusyon. Aber, binanggit pa ang pangalan ng Diyos. Aber. Kung talagang gagawin nila ang nararapat ayon sa konstitusyon, i-convene nila. Kasi ang ginagawa ini-stop nila na para hindi ma-convene. Kasi nga naman, pag hindi na-convene, ang sabi ng mga abogado, pag hindi na-convene ang Senado, wala siyang karapatan na hawakan ang impeachment. So, kailangan i-convene na nila as a trial court. Kaya yan ang ginawa nila. Tapos ngayon sasabihin ni Alan Cayetano na, wala kasi lang daw, yung talagang ganun, yung bang sinabi nila, talagang mangyayari. Pero wala raw kinalaman sa impeachment. Tell it to the Marines. Hindi ako naniniwala dyan. Ako'y buwisit sa kanila. Kasi ganito nga sabi nga ni Sayad na sa Kongreso ay sa Senado siya haharap. Bakit hindi niyo paharapin? Bakit ayaw ninyo mag-impeachment? Kung wala siyang kasalanan, ipakita niya sa tao na wala siyang kasalanan. Kung yung mga ebidensya sinasabi nila na hindi raw wala raw karapatang kumuha yung Committee on Justice. O edi paharapin ninyo siya sa tao. Bakit ayaw paharapin? Ano ang purpose? Dahil wala siyang ihaharap. Dahil magiging guilty siya. Kaya mabuti pa wag na siyang humarap. Yan. Kaya nila pinipigilan na hindi matuloy, na hindi makonvene ang Senado. Pinipigilan nila. Kaya, wag sabihin ni Alan Peter Cayetano na, susundin namin ang konstitusyon. Susundin namin, gagawin namin ang nararapat sa ngalan ng Diyos. Lahat gan. Nako, wag na nga. Kung sino pa yung nag-i-invoke ng pangalan ng Diyos, isa pang mga demonyo. At marunong na kayo magtawag ng Diyos. Yung puon ninyo ay minumura ang Diyos. Bakit hindi mo tinuruan, Alan Peter Cayetano, ang iyong puon? Huwag mong murahin ng Diyos. Kaya, huwag na ninyo iboboto yung mga iyan. Sinabi ko dun sa isang vlog ko ito ang pinakabobo, walang kwentang Senado. Noon ang mga senador ang gagaling, mga Tanyada, Rojas. Naalala pa ba ninyo yan? Yung tatay ni Marujas, naging senador yun Humabol pa ng pagka-vice president. Pero ang ganda. Kasi ang Kongreso noon, although si Ferdinand Marcos hindi naging senador yan, hanggang congressman lang siya. Pero si Ferdinand kasi, naging popular siya, magaling siya sa Kongreso. Nag-speaker siya, kabata-bata.
na congressman. In his 30s lang yata, in his 30s. O edi, siguro isang term lang yata siya, sumunod humabol na ng presidente, panalo na siya. Kasi magaling. Tsaka nakikitaan talaga siya na meron siyang leadership. Yan, ganyan ang mga senador noon. At ang galing magsalita. Yan, yung mga Rojas, mga Tanyada, Tolentino, sino pa? Mga dumaan ng pagkasenador. Natatandaan ninyo talaga noon ang mga senador, talagang nagbabalitaktakan sila. Nagbabalitaktakan sila. Hindi kagaya ni Robin. Gusto ko nang murahin yung Robin na yan sa pagmumukha niya eh. Ang kapal ng mukha mo. Katapos nagalit siya na lumakas ang boses ni Kiko Pangilinan eh. Tinanong na niya, may karapatan bang sigawan? Hindi naman siya sinigawan eh. Lumakas lang ang boses ni Kiko. At saka sinabihan siyang, I still have the floor. Maski na rin, noong panahon nila yung mga magagaling na mga senador noon eh. Nag-aano sila. Nagsasalita sila, talagang magagaling silang magsalita. Lumalakas ang boses, pero hindi siya nagsasabing, karapatan ba ng ating kapwa senador ng sigawan? Kasi tanga ka eh. Hindi ka naman marunong mag-speech eh. Siguro marunong ka mag-spit. May joke yan eh sa mga Ilocano. Mag-spit di Jay Tibanger. Spit, magdura. Sabi raw ng mga Igorot, mag-spit Jay Tibanger. Spit, ngayon ang akala, speech. Hindi naman siya marunong eh. Kaya, mga kababayan ko, tandaan na ninyo mga pangalan na yan. Yang Robin na yan, naku. Magba-vice president pa raw ang gago. Lagi ko yang nilalagay sa aking mga video. Suyang-suya ako dyan sa Robin na yan. Akala mo ang yabang-yabang. Akala mo, ay nako, ewan ko na lang. Nakakahiya ang Senado. Nakakahiya. Naging basura, naging baboy, binaboy. Yan, ang tawag sa inyo dyan. Senador ng baboy na Senado. Senador ng basurang Senado. Kaya yan. Tapos sasabihin nila, hindi raw after impeachment kaya sila nagko sa Senado. Hindi. Talagang plano nila yan na hindi i-convene ang Senado para maging trial court ni Sara Sayad. Kaya nga sabi nga ng mga kung walang kasalanan, the more na i-convene ninyo ang Senado para mapakita ninyo na si Sayad talaga ay walang kasalanan. Bakit kayo natatakot na i-convene ang Senado bilang trial court? Bakit kayo natatakot? Ipakita ninyo. Yan na nga nandiyan na yung redemption. Sinasabi ninyo, bakit naman kinakalaban nila si Sayad di wala siyang kasalanan? O ilabas. Natatakot kasi kayo. Alam mo kasi si Sayad siguro hindi yan lalabas. Ang nervous lang yan. Alam niyo kasi ang taong duwag nagtatapang-tapangan kagaya ni Bato. Hindi yan lalabas kaya siguro as much as possible i-stop nila ang convening ng Senado as a trial court. Gusto ko sanang sabihin, abangan natin, pero sige lang mga kasama. Ang hindi paggawa ng mabuti, may katapat yan eh. Ako lagi na lang ganun ang sinasabi ko. Gumawa ka ng hindi mabuti. Lagi naman yan, totoo naman yan eh. Gumawa ka ng hindi mabuti sa iyong kapwa, may katapat. Gumawa ka ng hindi mabuti sa taong bayan, may katapat. Huwag niyo sabihin kayong mga didisit, lagi niyo sinasabi ko daw, taong bayan, sila raw kasama rin ng taong bayan. Oo! Pilipino ka, Pilipino ako. Kung ikaw ay taong bayan din ako. Kung may karapatan ka, may karapatan din ako. Kaya huwag kayong masyadong nakasisiguro
na ganyan ang nangyari sa Senado, wala na kayo. Okay, let us just wait and see. Mga kasama, di ba? Alright, so sige, dito na muna tayo. At magpapahinga muna ako. Gagawa tayo ulit pagka nagkaroon ng panahon. Okay? Thank you so much. Follow and share this video, okay? Salamat sa inyo mga suki. Diyan lang kayo. Bye-bye.